Wala na, finish na, grabe to, na siya ang lahat sa big pasabog ni Madriaga, umami na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024 at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito, panoorin natin. At syempre, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. Syempre, huwag niyo rin kalimutang suportahan ng Banateros, mga katunay. Mga idol natin yan. Syempre, isa din dyan si Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Ito. Maganda You to. are confirming that VP Sara doesn't know Ramil Madriaga at all. Yes, hindi niya kilala. Kasi may mga lumabas rin ng mga kwento na binisita pa nga ni VP Sara si Madriaga sa kulungan because he's there, no? He's in Camp Bagong Diwa for kidnapping and ransom naman, no? For a different charge. So, totally, kasi ang kwento niya, kasama siya sa close-in security, no? Na hinatid nga daw niya yung pera kay Vice President Security Officer si Colonel Dante La Chica at kay Colonel Dennis Nolasco. So, he has no connection whatsoever with the VP. They've never met. The only connection of Ramil Madriaga to VP Sara is that Ramil Madriaga is friends with Attorney Ryan Kilala. Attorney Ryan Kilala was an associate dean of San Sebastian Law, where the vice president took up her law degree. Si Attorney Kilala and si VP Sara reconnected after she graduated and they became friends. Si Madriaga naman tsaka si Kilala, kaya sila Nagkakilala. kaya sila pagkaibigan was because si Ramil Madriaga in 2003 was in jail for another kidnapping case. She was acquitted by the Supreme Court in 2003. And the lawyers that handled that for him was the San Sebastian Legal Aid. Okay. So doon niya nakilala si Attorney Kilala. Kilala. So we developed a friendship. And then sometime in 2020, they became close. So, client nung abogado, nakaibigan ni VP Sara Duterte, itong Madriaga. In 2020, barkada sila eh. So, sinasabi ni Ramil Madriaga na crush niya daw si then Mayor Sara Duterte. Parang biro. Intriga yan, ha? Crush ni Madriaga si VP Sara ba? Okay. So, sinabi ni Attorney Kilala, kung gusto mong ma-meet si Mayor Sara, gumawa ka ng support group, campaign support group, para kumbinsin siyang tumakbo for president. Crush niya pala eh. Bakit inaano niya? Tinuturo niya. Bakit ganyan ang ginagawa niya? Dahil ba parang ayaw ni VP Sara sa kanya? Siguro. Baka mamaya binasted ng ligaw. May asawa na si VP Sara, di ba? May sinabi niya, crush kita, Sara Duterte, VP. Siguro. Ay, Diyos ko, mahiya ka naman sa balat mo. Siguro ni VP Sara. Siguro parang si Trililing lang din to. Si Trillanes, nasaktan siguro sa sinabi ni VP Sara. Ayun, gumanti. Okay. But it was a joke. Oo. But this Ramil Madriaga took it seriously. Bumuo siya ng grupo. Yung Isip Pilipinas. Okay. So, ibig sabihin, parang siya, parang obsessed siya kay VP Sara, ganun. Kasi kita mo, yung sinabing magbuo ka ng grupo para suporta kay VP, talaga nagbuo siya, ganun. Isip Pilipinas, and you can't make this up. Si Attorney Kilala kasi is, apart from being a lawyer, he's also a part-time stand-up comedian. Oh. So, ang background niyan is, part of his material in his stand-up comedy is yung Isip Pilipinas. Sabi niya, gagawa ako ng grupo, ang pangalan, Inday Sara is my president. Para kung mag-slide down siya as VP, Inday Sara, ikalawang pangulo, pwede pa rin. Pero wag lang siyang tumakbong senador kasi magiging ISIS na. Hindi, galing ng joke na yun, ha? Hindi ko naisip yun. Hindi, totoo naman eh, di ba? So, nanggaling daw, sa madaling salita, ganito lang. Nanggaling daw yung isip sa isang joke
nung abogado, kasi yung abogado daw, aside from lawyer siya, stand-up comedian din daw siya. Ah. So parang joker daw. So nanggaling sa kanya yun, inadapt daw ni Madriaga, magtatayo ako, sige, totohanin ko, magtatayo na lang ako ng isang na organisasyon para mapalapit ako kay BP Sara Duterte. So parang ang nangyayari nga niyan, mapalapit kay BP Sara, nagtayo siya ng organisasyon dahil crush niya. So parang ang nangyayari is parang nau-obsess siya kay BP Sara, parang ganun. 'Di ba? Mahirap talaga pag ikaw nakikipagsalamuha sa mga taong obsessed sa'yo. Talagang gagawin niya lahat. 'Di ba? Lalong-lalo na kung di mo siya pinapansin, ayaw mo sa kanya, talagang ang ganti niya sa'yo, talagang pwede kanya siraan, pwede kanya saktan, ganun yun eh, 'di ba? Patay tayo dyan. Yun yung book niya. Okay, so si Ramil Madriaga, hinirang niya yung Isip Pilipinas na pangalan kay Attorney Kilala, and then binuunan niya. So, ito nagpapatunay na, one, hindi inutos ni VP Sara kay Ramil Madriaga na buuin yung Oo, Isip Pilipinas. Kasi yun yung allegation niya eh. Pangalawa, merong mga virtual meetings, pictures of virtual meetings na lumabas online. Of Isip Pilipinas, of Ramil Madriaga with DP Sara. Parang they say that's proof of a relationship, of a close relationship. But if you go to the Facebook post of Isip Pilipinas, these are group meetings. Oo. Not just with Ramil, but with a lot of members. Hanggang the other call nga was 67 participants. So madamihan yan. Alam mo, minsan kasi mukhang yung si BP Sara Duterte kasi may mga parang group. Marami ho siya, yung Inday, ganito, Agila, ganyan. Maraming ganon. At nakita nyo naman nung huli, di ba? Actually, blessing in disguise pa nga yun kasi sabi nila, yung meeting na kung saan nag-zoom siya with some of the vloggers at doon siya nag-rant, ikinapahamak daw niya. Hindi, ibig lamang kong sabihin, talagang ginagawa niya na magkaroon ng, kasi ang dami hong gusto makipag-meet kay BP Sara Duterte. Sobrang Kulot ko, isa ako doon. 'Di ba? Talagang kasi iba talaga si VP Sara, no? Iba talaga yung ano niya sa tao. Iba yung, 'di ba, may parang attach niya sa mga tao. Talagang napakalapitin niya sa tao. 'Di ba? Kaya yan yung isa sa mga nagdadala sa kanya. dami hong mga organisasyon at talagang alam mo yon, she is always open na makausap ang mga kababayan natin, lalo na sa iba't ibang dako ng mundo. Hindi naman niya pwedeng puntahan yon lahat. Hindi niya lahat yon pwedeng mga i-meet yun. Ang ginagawa niya, nagkakaroon na lang ng Zoom group. Di ba? Kung maalala niyo, although wala ako doon sa vloggers na yun. So para ma-meet lahat ng vloggers, nagkaroon sila ng Zoom meeting. So ganun po ang nangyari. At tapos, nagkaroon daw itong isip, yung iba't ibang ginamit nito Madriaga, yung isip na grupo all over the country and the world na magkaroon ng Zoom meeting with BP Sara Duterte. Tapos, siyempre, pagka nagsasalita ka, minsan yung dalawa lang kayo ang lumalabas di ba? Yun daw yung mga screenshot na sinasabi dito. And hindi si Ramil Madriaga ang nag-facilitate ng meetings, kundi si Attorney Kilala. Yun. So, si Ramil Madriaga requested Attorney Kilala if he can ask DP Sara for an audience. And the Mayor Sara at the time said, sige, pwede tayo mag-virtual meeting. So we have a text message from Attorney Kilala setting that up. And then we have other evidence to show also na hindi magkakilala. Like itong picture that you're showing on screen, that's the inauguration. We have testimony from both Attorney Kilala and the events organizer for the inauguration that Ramil Madriaga was not invited to this event. Sa totoo lang talaga, common sense lang gagamitin natin dito. Bakit dinidikit si VP Sara kay Madriaga? Kung tutuusin kasi, ang kaibigan lang naman ni VP Sara is si Kilala. Diba? Siguro naman, hindi naman para sabihin natin na ngayon lang makikilala ni VP Sara yan, tapos makikipag-close na siya dyan kay Madriaga kaagad. Diba? Siyempre, yung sinasabi naman si Kilala, talagang kilala na talaga ni VP Sara yun. Siyempre, mas doon siya may tiwala. Bakit naman magbibigay siya ng tiwala na pwede niya kausapin tong si Madriaga ng one-on-one o kausapin ng personal? Diba? Parang napaka-special treatment naman ni Madriaga. Diba? Kay VP Sara, samantalang may mga ibang mga vloggers na talagang gustong huntahan o makausap o makadaupang palad si BP Sara. 'Di ba? May mga taong ganun din na gusto ring makadaupang palad si BP Sara. Bakit siya lang? May mga group din na bukod sa kanya na tinayo niya, bakit siya lang? 'Di ba?
parang napaka-special treatment naman kung siya. Oh, samantalang ang kilala lang naman dito na ni VP Sara ay si Kilala. 'Di ba? Atong ni Kilala, yung Kilala. Yan. Basher. Hindi naman. It was actually Attorney Kilala that was invited to represent ISIP Pilipinas. Oo. But then he couldn't make it. So he messaged the RSVP number to say, Proxy. Parang nag-proxy itong si Ramin Mandriaga. Ramil Madriaga. Attorney Kilala. So that's why nandyan siya. Tapos, So nag-proxy lang pala. Hindi pa siya invited niyan. Kapal din ang mukha, ano? Hindi, pero alam mo, So totoo ito. parang kasi sa totoo lang talaga yung mga ganyang klaseng litrato, napakadali lang kasing sabihin na close ko si Sara Duterte, ito may picture kaming dalawa. Ito pasensya na sa sasabihin ko, ito sample lang paganahin natin yung mga utak natin. Halimbawa ito o baka masamain to ni Sir FLM, no, ni Norman. Di ba siya, sinasabi niya, pag-aari ko tong lugar na to, pag-aari ko tong building na to. Madali lang naman kasi sabihin na ako may-ari nito. Binibidyohan ko to o kinukunan ko na nandito ako. Di ba? Kung maaalala nyo. Madali lang sabihin na ikaw may-ari. Madali lang din sabihin na close kami ni Sara Duterte, kita nyo may picture kaming dalawa. O halimbawa ako, magpapapicture ako kay BP Sara. May picture kami ni BP Sara. Pwede kong palabasin na close kami niya, kita mo. Madali lang kasing sabihin, pero ang katotohanan, hindi naman talaga ganun. Yung tipong yung building na yon hindi kay FLA. Ako, hindi naman ako ka-close talaga kay BP Sara, may picture lang kami. At si Madriaga, hindi rin ka-close ni BP Sara kasi may picture lang sila. 'Di ba? At isa pa siguro, talagang close friend ni Attorney Kilala to, kaya ginawa siyang proxy. So yung pagiging proxy niya, sinamantala niya naman ngayon. 'Di ba? Ito hindi ako nagbibiro. Si Madam BP kasi gumaganda habang tumatagal mong tinitignan. Meron niyang part dyan na nakatitig lang ako sa kanya Tapos, ewan ko kung isasama sa video yun. Parang bakit nakatitig ka? Hindi kasi, para bagang habang tumatagal, gumaganda siya. Buti na lang talaga, bayot ako Hindi, biro lang Buti na lang talaga hindi ako marupok. At saka alam ko may asawa si BP Sara Duterte. Kaya hindi tayo, pero gumaganda siya. Ganyan siguro nangyari dito kay Madriaga, na-obsess. Yun. Na-obsess. Yun yung sinasabi natin na to obsessed prove siya. that he's not special, we have the testimony from the events organizer saying na these photo opportunities, ang aming tao niyan, from 6 p.m. to 12 p.m., midnight, nagpa-unlock si VP Sara ng pictures with not just guests, Yeah. but Yes. even onlookers from the street. Yun. Oo, lahat naman pwedeng magpa-picture kay BP Sara kasi alam naman natin si BP Sara hindi marunong mang-islam ng tao yan. Nakikita naman natin kung paano siya makihalubilo sa mga tao bawat lugar na pinupuntahan niya 'Di ba? Hindi katulad ng ibang mga politiko. Na akala mo talaga bawal madikital pero si BP Sara halos talagang yung sarili niya na inilalapit niya sa mga tao. Kaya talaga mapagkakamalan talaga na ka-close siya, ganon. So parang Tapos, Oo. para lang wala nang question, we attached all 1,200 pictures of that night with all of what Lahat yung kakuntsaba. So, lahat ng mga nagpa-picture, kung may sakali lang kung sakali lang merong magnanakaw doon, mamamatay tao, may scammer, si BP Sara Duterte nagutos doon. Gago! Ganon yung kanilang ebidensya. Kasi may Baka mamaya yung libo-libo na sinasabing mga nagpakuha kay BP Sara, libo ba? Pagpalagay mo yung ganong karaming nagpakuha kay BP Sara ng picture, baka mamaya gawa ng yan, nasabihin, kailangan maimbestigahan yan, baka isa dyan kasabot ni Sara Duterte. Mamaya, ganun na naman. Gamitin na naman panlaban kay BP Sara yan. picture kay BP Sara Duterte. So kung meron mang problema at may gawin ito, kasalanan ni BP Sara Duterte. Gago! Hindi, alam mo eto in fairness, nakikita ko kasi yung comparison Tatandaan ninyo, tayo din po ay nabigyan ng pribilehiyo na makasama po si Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte,
nung panahon na siya ay presidente, stricto ang protocol. Kasi nga, matanda na si PRRD at matindi yung mga kalaban niya. Tapos minsan, dahil nga doon sa kanyang tenga na sa disgrasya, sa aksidente, sa pagmumotor, na out of balance. Kaya limited, minsan pupunta siya doon, yung mga nagpapapicture, limited lang at may oras din. Kay VP Sara Duterte, pag siya nagpunta sa isang event, eto nga event niya ito nagpunta siya sa isang event, talagang lahat sinusuyod niya ng picture. Oh, yeah. And I'm witness to that. And all Ako nakikita ko naman Duterte sa mga supporter in video, Hong Kong. Hindi nasasatisfy si VP Sara Duterte na iilan lang makapagpa-picture. Nagkagulo nga sa Hong Kong dahil sa tindi. Alam mo ginawa niya? Sobrang dami, di ba? Doon sa loob ng isang, sa Coliseum doon sa loob ng Hong Kong kung saan nagsalita. Ito yung huling punta ni PRRD doon. Nandun din tayo doon Si VP Sara Duterte. Hindi lang nagpa-picture doon sa baba. Ang ginawa niya, inakyat niya hanggang taas. Hanggang taas. Ang tagal na delay yung oras. Dahil sa inakyat niya, isa-isa yung nagpa-picture sa mga tao. Kasi hindi siya isnabera, hindi katulad ng iba. Ako nga nakikita ko yung mga videos niya Halos yung sarili niya na inilalapit niya sa mga tao. Yung mga tao talagang halos talagang nagulugulo sa kanya. Talagang hindi niya iniiwasan. Hindi katulad ng iba, di ba? Iniiwasan pag mga ganyan. Pero siya talaga, keep in touch sa mga tao. Ang lakas ng attachment siya sa mga tao. Kaya hindi mabura sa isip ng mga tao ang mga Duterte kasi ganyan talaga sila makitungo sa tao. Malapit sila sa mga mamamayan. Ngayon yung mga gustong magtanggal sa kanya, yun yung mga hindi malalapit sa mamamayan na kunwari malapit sa mamamayan. Inikot niya pa sa kabila. To the point, sinitan na po siya ng Hong Kong police kasi sobrang hype na ng mga tao. Pero ganun po si VP Sara Duterte, nagpi-picture sa lahat. Kaya itong picture na to, it doesn't mean siya'y kakuntsaba na. Ang tanga-tanga naman kung sino man ang gumagawa niyan. Siguro si Trillanes na naman yan. Trillanes, ikaw na naman ba may pautot nito? Kasi ikaw at saka si Ontiveros sa baka mamaya halongkatin nila yung mga nagpa-picture dyan sa event na yan. Sabihin nila, tignan natin, baka may mapapakinabangan tayong tao dyan. Baka mamaya may isa dyan sa mga nagpa-picture dyan, nagalit din kay Sara Duterte. Himukin natin. Diba? Pwedeng mga ganun. Hindi siya witness Ano ba kayo? Bugaw ba kayo? Ako nagtatanong lang Bugaw ba kayo ng mga witness? Kayo ang naghahanap ng witness? Hindi, ako nagtatanong lang Ako itanong lang naman. So, sa madaling salita yan po, napakalinaw na talagang kursunada lang nito ni Madriaga etong si VP Sara Duterte. Alam mo, ang lupit nito Ito punta lang tayo bahagya dito muna. Yan, ito. Ganito simpleng bumanat ang mga fake news. Ayan kita nyo yan. VP Sara, 'di ba? Sus, ibig sabihin, sinu niya. Dinimanda niya ex-aid for perjury. Sinita ngayon yan, sabi ni VP Sara Duterte. Una sa lahat, huwag kayong kupal. Sa akin hindi, walang ganun. Sabi dito, si Madriaga ay hindi ko ex-aid or bagman at inaccurate and misleading. Sa madaling salita, fake news. Calling him an ex-aide assumed as fact that very lie that the perjury complaint seeks to address. He was never my aide, friend, employees, or a member of staff in any capacity. At saka isa pa, ex-aide, kung talagang malapit si Madriaga kay VP Sara, dapat lagi siyang nakikita yung pagmumukha niya sa opisina ni VP Sara, sa mga lakad ni VP Sara. Kahit nung mayor pa siya, dapat nakikita siya. Nakikita ba siya? Meron bang lumalabas na pagmumukha ni Madriaga na araw-araw niyang kasama, hindi katulad ng isang bodyguard niya, di ba? Lagi nating nakikita yung pogi. Lagi nating nakikita yung bodyguard niyang yon. Si Madriaga, di ba dapat ganun? Kung aide ka talaga ni VP Sara. Kahit nung mayor siya, kailangan nakikita niya yung pagmumukha mo lagi. Pero bakit hindi ka nakikita? Bakit hindi nakikita yung pagmumukha mo? Kung talagang napaka-close mo kay VP Sara. Di ba? Ano yun? Parang ikaw ba yung tauhan na tinatago lang niya? Hindi ka niya maiharap sa tao? Di ba? Only person who knows him is Attorney R. Kilala pala, of ISIP Pilipinas. I urge the media to exercise madaling salita. Kayong mga media, umayos kayo. Ganito sila bumanat ng fake news Papakalat nila na merong kinalaman o talagang parte ng staff ni VP Sara Duterte itong si Madriaga, which is not. Never naging empleyado, so never naging ex. Sa madaling salita, walang kayo. Itong bilyonaryo, sinasabi ex daw. Ex daw employee ni... Sino nagsabi sa inyo? Inassume nyo lang?
Tanga ba kayo? Totoo ba kayo Oo nga, mga sa lahat naman ng employer, yan ang hindi nakikita gano. Di ba? Ang makakapagpatunay dyan, yung mga tao din na nakakasama ni BP Sara. Na kung talagang may ebidensya ba talaga na nakikita si Madriaga na palaging kasama, lalong-lalo na sinasabi niya sa sarili niyang aid siya. Ang aid, di ba, dapat laging nasa tabi yan. Laging kasama yan. Eh, doon lang, nakita lang sa litrato, nakasama siya. Di ba? O, close na agad yan, lagi nang kasama ba yan? Kaya kasi sinasabi na, baka nagpa-picture lang naman yan. Di ba? Ngayon, kung age siya, talagang kaklose siya niyan, di dapat kilala siya ng mga tao. Talagang, yung mga nakakasama ni BP Sara, kahit nung mga tumatakbo pa siyang vice president, eh dapat nakikita yung pagmumukha ni Madriaga, bakit hindi nakikita? Oh, siguro kung nakikita ang pagmumukha, ano ba nakakulong na siya ng mga panahon ng eleksyon ng 2022 o ano? Kung siya man ay nandoon, eh, hindi naman pa pwedeng sabihin na aid ka tapos nandoon ka sa grupong tinayo mo na samahan na para suportahan si BP Sara. Kailangan pag aid ka, nandoon ka sa tabi ni BP Sara. Siyempre, pinoprotect siya, aid ka eh. Di ba? Baka Metro Aid, hindi aid ni Sara. journalist? Ba't di man lang kayo nag-research kung talagang ex yan? Sino nagsabi sa inyo ex-aid yan? Ah, yung PR nyo. Yung nagpondo sa inyo, yung ba? Ako nagtatanong lang ako, bilyonaryo ha. Kasama ba kayo sa nakatanggap ng maleta? Kasama ba kayo nakatanggap ng envelope may namang milyon? Wow, sala. At bakit ganyan ang packaging ninyo kay BP Sara Duterte? Ako nagtatanong lang ako, bilyonaryo ha. This is just a question. Let me be clear. Are you part of this PR machine na binayaran at binigyan ng male-maleta? Di umano ng mga dating security aid ni Zaldico. Are you part of this PR machine? Bakit ganyan ang packaging ninyo kay BP Sara Duterte? Ex, kahit hindi naman. Kaya nga alam mo mga kababayan, yung mga ganito, ay malaki yung katarantaduhan no ito. Malaki yung katarantaduhan, yung mga ganitong klaseng style ng pagpapackage. Wala namang ex eh. Paano nangyaring ex yun? Diba? Ex-aid daw. Wala na sila. Natin ito kasi napaka-importante na etong issue na ito dito mo makikita talaga na si Sandro Marcos ang Speaker of the House. Ayun, natatig natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.